Halos lahat na ng prutas din sa amin ay tapos na ang mga season at bukod tanging aring kakao na lamang ang aking mga nakikita din sa aming probinsya. Napakadaming kakao naming mapipitas ngayon at talagang magsasawa ako sa kakapangain. Kung gusto nyo na mabusog din kayo na para bang kasama ko din kayo, tara samahan nyo ako for today's video. Kung madalas makikita nyo sa mga vlogs ko na iba't ibang mga prutas ang napipitas ko pero ngayon walang iba kundi kakao lang. Natutuyo at nabubulok o di kaya ay kinakain lang ng kung ano-anong mga hayop ang bunga nito. At alam nyo, matanda pa sa akin ang puno ng kakao na to. At kung babalikan ko na naman ang aking pagkabata, mas marami itong mamunga ngayon o siguro kasi nung mga bata kami. Hilig namin ang mga ganaring prutas. Kontento at masaya na kami kapag may nakikita kaming hinog na kakao, hindi namin pinapalagpas. Marami akong kaagaw noon kaya siguro hindi na makadami ng bunga kasi halos araw-araw ay kinukuha na namin. Pero ngayon, wala nang mga bata na mahilig sa kakao. Wala nang mga bata akong nakikita na nagsisiakyatan sa puno at nag-aagawan sa mga bunga nito. Hindi mo na nga rin sila mapapakain ng mga ganitong klaseng prutas ngayon. Ito yung klaseng prutas na kahit hindi pa nila natitikman umaayaw na agad. Pero ako hanggang ngayon hilig ko pa rin ang pangangain ng mga ganaring prutas. Madalang na ang mga batang mahilig sa kakao ngayon pero sigurado ako na bigyan mo sila ng chocolate ay baka magkaiyakan pa sa mga mauubusan. Kaya naman kung anong hilig nila ngayon susubukan ko ding gawin. Maliban sa tableya o kokwa kung tawagin din sa amin na minsan ginagawa ng iba dito sa probinsya, ako naman ay mas gusto ko tong gawing chocolates bar. Siguro ang mga bata ngayon katulad ko din noon na itong kinakain kong kakao ngayon pwede pala at ito naman talaga ang ginagawang chocolate. Kaya kung itong cacao fruits tinatanggihan nila ngayon, siguro naman kapag ginawa ko tong chocolate hindi na sila tatanggi. Medyo magproseso nga lang ang paggawa pero alam ko at ngayon pa lang na worth it naman lahat ng pagod mo dito at pag-aantay. At kung matanong nyo rin na may season din ba ang prutas ng kakao, base lang sa narinig ko at sa napapansin ko sa mga bunga nito, meron silang high peak at low peak. Pero hindi ko pa talaga to nakikita na walang bunga, palaging meron kang makikita sa puno nito. At siguro masasabi ko ngayon na high peak sila ngayon kasi napakarami talagang bunga. Hindi ko na rin mabilang sa isang puno. At ang maganda pa, simula sa baba hanggang sa pataas may makikita ka. At ang iba ay dikit-dikit pa kaya nakakatuwang mamitas. Yung pipitasin mo pa lang ang isa pero nakatingin ka na agad sa susunod mong pipitasin. Hindi ko na alam kung anong uunahin. At alam nyo ba na kung saan natin ito pinitas ay doon din ito kadalasan nalalabas ang susunod na bunga. Nakakatuwa silang kuhanin lalo na yung mga mabababa na halos lumapat na sa lupa. May ibang kakao na kulay pula ang kulay kapag hilaw pa pero itong mga pinipitas ko ngayon basta green pa yan hilaw pa. Tapos kapag kulay yellow na katulad ng nakikita nyo ready to harvest na yan. At sa totoo lang hindi ko alam kung ilang years na ang mga puno ng kakao na to at sabi ng mga matatanda tumatagal ito ng up to 100 years. Hindi ko na nabilang kung ilang pirasong kakao ang napanguha ko pero itong hawak ko hindi na nagkasya sa sako na dala ko kanina kasi napuno na. Buti na nga lamang din at nakauwi agad kami kasi bumigla na naman ang ulan. Kung kanina lang ay sobrang init at kung makikita nyo ang paligid din sa amin talagang malamig kapag umuulan ng ganito kalakas lalo na kapag gabi. Alas 2 pa nga lang to ng hapon pero parang malapit na agad magsilim. At alam nyo ba dapat pala hindi ko kinuha aring mga medyo green pa na kakao kasi mukhang mura pa yung mga buto nito. Mas okay pa pala yung mga bulok na iniwan ko dun kanina pero buti na lang at marami din naman yung talagang yellow na ang kulay kasi sila talaga yung hinog na. Sabi nga din ng iba ang lasa nito para sa kanila ay parang mangustin din. Pero para sa akin mas masarap pa to kasi mas matamis at juicy. Lalo pa pag ginawa natin itong chocolate. Bali kukuhanin ko nga pala ang mga buto nito at patuyuin. Hindi ko na nga rin mapigilan ang sarili ko na hindi kumain kasi parang nangihinayang naman ako kapag hihimayin ko lamang lahat ng mga buto. Sayang din kasi yung pinakang laman kung hindi ko kakainin. Pati yung mga pinakang busil nito kinakain ko rin. Tumila na rin ang ulan kaya naisipan kong lumipat ng pwesto kasi parang nadidiliman ako din. Mas maliwanag kasi dito sa labas at ito rin yung favorite kong pwesto sa tuwing magbablog ako. Kung pwede ko lamang talaga kainin lahat to gagawin ko kasi sobrang tamis talaga ng mga buto kaya hindi ko maiwasan na hindi kumain ng kumain habang pinagtatatanggal ko ang mga buto nito. Kaso ay kapag sasabayan ko ng kain ay aabutin na ako ng siyam-siyam din at medyo dumidilim na naman ang paligid at mukhang aabutin na ako ng ulan din sa labas ng kubo kaya nagpatulong na ako sa pamangkin ko sa pagbibiak ng mga kakao. At ako na nga lamang ang magatanggal ng mga buto. Kaso ay may time talaga na natatakam na naman ako. Kita nyo naman sobrang ganda ng laman nito. Sabi din ng mga matatanda, 50 hanggang 100 din daw ang mga makukuhang buto sa isang kakao. At para maniwala kayo, dapat pala binilang ko. Kain lang kasi ako ng kain pero sa susunod,
bibilangin ko to para sa inyo. Kasi baka pag binilang ko pa to ngayon, aabuti na talaga ako ng ulan din sa pwesto ko. Kasi kita nyo naman, sige pa rin ako ng kain. Sabi ko naman sa inyo, kontento na ako dito. Pero gusto kong nahihirapan ako at gusto kong sumakit ang ngipin ko, kaya gagawin ko pa rin tong chocolate. Pagkatapos ko nga pala makuha ang mga buto nito, hindi ko muna to huhugasan. Ilalagay ko to sa isang lagayan at ibabalot ko sa dahon ng saging at ipe-ferment ko ng 3 hanggang 5 araw. Kaya dito ko muna tatapusin ang vlog na to at sana abangan nyo yung part 2 ko, kasi bukod sa bibilangin ko ang mga buto na nilalaman ng isang kakao, excited na rin akong matikman ang chocolate na ako mismo ang gagawa. At bukod sa chocolates, marami pa tayong pwedeng gawin. And yun lang muna for today's video. See you on my next vlog.